Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes na ngayong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Thank you for coming with us to the show. We have 4,900 people in the studio. Parang hindi masyadong marinig. She's one of the sexiest stars in Philippine movies and television today. Naitay Kapuso, please welcome Angelica. Thank you so much po. Maraming salamat. You're very pretty in person. Thank you, Tito Boy. Hindi ka nagbalak sumali sa beauty contest? Hindi po ba? Talaga, walang naghikayat. Meron po. Pero naisip ko, sabi ko, ready ba ako dito? Baka maano ako. Baka may family. Natatakot siya sa Q&A. Yes, opo. Ano naman, pwede naman na mapag-aralan. Please sit down. Wow, this is going to be so interesting. Tinatawag kang Reyna ngayon. Reyna ng mga sexy films. How does that feel? Up until now, actually, I never look at myself as will be like that in the future. Na hindi ako makabilieve na, wow, Viva Max Queen na ba talaga ako? Ito na, ako ba talaga yon? Nakaya ko ba talagang gawin to lahat na for 3 years of acting, naging Viva Max Queen ako agad. And I'm dealing it right now by every work that I do sa shooting. Pinagbubutihan mo? Yes, opo. I give it my 110%. Angeli, ano ang iyong mga expectations dito sa negosyong ito? Ano ang mga inaasahan mong mangyari? Alam ko, Reyna ka na ngayon, pero alam ko rin na mas gusto mong lumawak pa ang iyong kaharian. What are your expectations? My expectation will be, sabi nila, nandyan ka na, andun ka na, pero malayo ka pa. Ganda nun. Nandiyan yes. ka na, pero malayo ka pa. Malayo ka pa, yes. And my expectation be, of course, it won't be easy. It never was easy. And there will always be challenges throughout. But you want to your be a career. big star. Yes. Yan ang pangarap mo. Yes, opo. From the very beginning as a child, you've always dreamed of becoming a big star. Yes. Talagang show business ang iyong tinitingnan mula't mula. Yes, opo. Ano ang reaksyon ng mama? Ano ang reaksyon ng iyong kapatid nung pinasok mo itong pagpapasexy sa pelikula? At first, yung mom ko, she was really scared. She's scared of what my future would become kung hindi ko kinuha yung gusto ko na mag-doctor or lawyer. Pero nung nakita niya yung second movie ko at napanood niya yung movie ko, nasabi niya, you have a passion, anak. Do whatever you want as long as hindi ka nakakatapak ng tao at nandito lang ako gagabay sa'yo. But at first, she was scared na baka hindi ako maging successful sa career ko o kung saan ko gusto. But then she realized, I'm happy doing it. And never ako napagod sa work ko up until now. Importante yun. Have you gotten indecent proposals? Yes, Tito Boy. A lot. Opo. Kwento nga. Maraming nagme-message sa Instagram ko. Ang Facebook ko, inoff ko na lahat ng messages dun sa pages ko. And there's times na may nagme-message daw sa other friends ko na meron akong client, na pupunta daw ako sa Okada, pero nasa shooting naman ako. Kaya after knowing about that, every day sa shooting ko, lagi akong nagpo-post na nandito ako, nag-work ako. Hindi ako yung sinasabi ng mga bashers or mga posters na meron akong mga client, ganyan. At first, pinost ko pa sa kanila kasi sobrang nadadown ako na I'm working hard to be seen as an actress and I do my work very professionally and sobrang sineseryoso kong work na to. Are you single right now? Yes. Single and ready to mingle. That's good. Halimbawa lamang bibigyan ka ng pagkakataon na makagawa ng pelikula o kaya serye. Name me 3 movie stars na gusto mong makatambal. At bakit? Maybe since Ruru, na naka-work ko na si Ruru, maybe Ruru, Alden,
Sir Ding Dong, Sir Dennis. A lot, actually a lot. There's a lot of Mahusay. good stars. Let's talk about Ruru dahil nakatrabaho mo sa Black Rider. Una muna, kumusta yung karanasan na yun? To be part of Black Rider. Very blessed po. And my first teleserye here at GMA will forever be my core memory. Ang saya ng set, ang saya ng makatrabaho, yung mga all cast, even also the veteran artists and actress and actors. Ang dami ko pong natutunan sa Black Rider. What do you know now about acting? Don't get always from your experiences. Don't talaga? always get from your Hindi ka experiences. mahugot doon sa mga karanasan mo? I sometimes do, but pag sumusobra na lagi ko nalang pinaguhugutan yung experiences ko and everything, sometimes hindi ako nakakalabas or sometimes nawawala na lang ako sa emotion. Kaya ang ginagawa ko bago ako pumasok sa work, binabasa ko yung character ko, kung soft ba siya or palaban or crazy or maiyakin. And hinahalin tulad ko siya sa character sa mga movie na napapanood ko on Hollywood. Halika, ginagawa namin to dito eh. Si Jean Garcia nanood sa amin. Eksena namin to ni Angeli, di ba? Malay mo may nanonood. Hindi lang ikaw makuha, pati ako. Nag-audition talaga. Halimbawa, bahay ko ito, tapos manggagaling ka doon, at susugurin mo ko dahil ang suspetsa mo ay may relasyon ako sa boyfriend mo or inagaw ko ang boyfriend mo. Ako naman, i-deny ko at tingnan natin kung anong mangyayari, di ba? O, doon ka. Chang Susan, we need the action. Tingnan nga natin kung anong mangyayari dito. Hindi ho namin ito pinaghandaan, ha? Okay, go. 5, 4, 3, 2, action! Tito Boy, Oh, tingnan mo. Angeli, kumusta? Bakit? Anong bakit? Sa lahat-lahat ng tao, bakit siya pa? Anong ginagawa mo, Angeli? Anong siya pa? Wala naman akong ginawa. Anong siya pa? Ano bang ginawa? Maganda naman ako. Ay, ako naman ang ganda mo. Lahat na sa akin na, pero bakit? Ano Pero yun? bakit ikaw ang pinili niya? Anong meron ka na wala ako? Hulaan mo. Hulaan mo kung anong meron ako. Hulaan mo. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang ugali mo. Tingnan mo ang katawan mo. Tingnan mo ang pag-iisip mo. Nag-iimbento ka. Wala naman... I don't know what you're talking about. I don't know. I don't know what you're talking about. Sinabi niya sa akin. Anong sinabi niya? Sinabi niya sa akin na mahal ka niya. Sinungaling siya. Sinabi niya sa akin kagabi hindi niya ako mahal. Sinabi niya ayaw niya sa akin. Sinabi niya ikaw ang gusto niya. Sinungaling siya. Sa tingin ko, pinaglalaroan tayong dalawa. Pinaglalaroan talaga tayo, Angeli. Magaling. Palagay mo, Chang Susan. Pasok? Oh, sige. Okay. Let's do fast talk. Okay. We have 2 minutes to do this, and our time begins now. Koreana, Filipina. Filipina. Kong, Kang. Kang. Sexy body, beautiful face. Sexy body. Mas sumeksi, mas yumaman. Mas yumaman. Mainit o malamig. Mainit. Matamis, maalat. Matamis. Romantiko, maginoo. Romantic. Malambing, maangas. Malambing. Guwapo, mayaman. Mayaman. Mas bata, mas matanda. Mas matanda. Showbiz, non-showbiz. Non-showbiz. Aalagaan mo, Showbiz? aalagaan ka. Aalagaan ako. Guilty or not guilty, maagang nagka-boyfriend. Guilty! Guilty or not guilty, nagpa-kiss sa first date. Guilty! Guilty or not guilty, tinakasan ang kadate. Guilty! Guilty or not guilty, pumapatol sa bashers. Not guilty. Guilty or not guilty, gumamit ng fake account. Not guilty. Angeli sa umaga, Angeli sa gabi. Angeli sa umaga. Single o taken? Single. Dinner for 2, sinong isasama mo? Dinner for to my mom and family. Lights on, lights off. Lights on. Happiness or chocolate? Happiness! Best time for happiness. When I wake up and before I sleep. Mensahe mo sa batang Angeli Kang, ano ito? Always be happy, do whatever you want, as long as you're not stepping up on a person. Angeli, I read in an article, you and your mother filed a case against your father. And bakit idinimanda mo
ang sarili mong ama? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin si Angeli Kang. Angeli, bago natin sagutin yung mga katanungan, may timeline ka na parang in 2 years dapat nakabuo na yung aking pag-crossover into mainstream. Meron kang ganong plano? Actually, I want to see myself succeed as much as possible. But given a chance, kung ano man ibigay sa akin, I'm gonna accept it. But Oo. I'm happy that I crossed over sexy. Ganda. At saka sabi ko nga, hindi naman mawawala yon. At magagamit mo pa yon sa journey mong ito. Thank you, Yan, Tito Boy. yan ang importante. Pero marami pa rin ang magtatanong, sino ba si Angeli Kang? Meron na kaming ideya na ikay lumaki sa Saipan and then ang galing sa South Korea. Your father was a military general. Pero ilan lamang to sa mga konti naming alam. What is your story? Who are you? Growing up, binubuntis pa lang ako ng mom ko before. At first, binubuntis pa lang ako ng mom ko. Na-convert yung mom ko from Catholic to born-again Christian. So growing up, Christian values. Saan ito? Saan lugar? Nasa South Korea na kayo? O nasa Nasa Saipan? Pilipinas pa lang. Pilipinas. Yes, I was born here in Philippines. Kaya after elementary ko, nung pumunta ako sa Saipan with my dad, I really very respected my dad, and I missed him so much from not seeing him for a long time. Pero siguro iba yung sobrang military discipline talaga ni daddy. Sandali. So, dad was a military officer saan? At the US. Sa US? Yes. Pero galing siya sa South Korea. Yes. Alright. So, doon ka na nagsimula. Yung pinanganak ka dito sa Pilipinas, 7 years old, sumama ka sa daddy mo sa Saipan, and then, what happened? Yung way of teaching niya, a motherly love will never, hindi matatapatan ng motherly love. But a dad's love, a father's love is uptight. And a dad's love is very different from a mother's love. Pero since military discipline yung dad ko, mas naging uptight pa siya na it became too much for us to handle, the both of us, me and my brother, my older brother. Older brother. Yes. Okay. Na hindi Sinasaktan kayo? Opo, physically abused. Physically abused kayo? How bad was that? Ano to? Palo? Sinturon ba ito? Suntok? Paano kayo sinasaktan? Kahit anong makita, Tito Boy. One time, merong 2x2 kasi he owns a construction company there. May makita siyang 2x2 nung nakita niya yon, sinaktan niya agad yung kuya ko, pinalo sa likod. And hindi pula ang lumabas sa likod ng kuya ko, color purple na. And the reason was only, siguro the reason was only, may pinapasolve si daddy na math. But my brother hindi niya agad nasagot yung dad ko. Tapos yun, pinalo agad. Nung hindi na kinaya ng kuya ko at umuwi na siya ng Pilipinas, hindi ko inaamin sa dad ko na alam ko na umuwi si kuya. Dahil si kuya tumakas siya kay daddy. And gusto ko pa aminin ni daddy, ang way niya sa akin, bigla niya akong nginudngud sa hugasan ng mga plato. Nginudngud niya ako doon. At 1 week niya akong hindi pinakain. Since may farm kami doon, may garden kami, ang kinakain ko every time na pinapakain ko yung aso, pumipiptas ako ng avocado, ng orange, ng apple. 1 week, hindi ako kumain. Minsan nga kapag pinapakain ko yung aso, nakikita ko, ang sarap naman ng pagkain ng aso, kainin ko na lang kaya to. Pero umabot po ako sa time na pumapasok ako sa school na may pasa, na hanggang sa pinakadulo, yung hindi ko nalalabas yung kulit ko sa school. Gaano tumagal ito? 3 years, 4 years. Maybe 5. Pag 3 to 5 years. Okay. At tuwing sinasaktan ka ng tatay, iyak ka lang ng iyak? Yes, opo. Up to a certain point, tiniis mo ang lahat ng ito. Paano ka nakaalis? I actually thought that was a normal parentinghood. Akala mo normal yun? Opo. Na kapag nagkamali ka, normal lang nasaktan ka ng tatay mo, ng parents mo.
But hindi ko na-realize na sobra-sobra na pala. Na hanggang sa na-realize ko na lang na pumapasok ako sa school na may pasa, dumudugo yung kamay ko. Ang lagi lang sa akin sinasabi ni Daddy to comfort me, I want the best of you. That's that. So paano ka nakaalis doon sa buhay na yun? Sinumbong ng classmate ko sa teacher ko na sinasaktan ako ng daddy ko. Then yung counselor sa school gusto makausap si Daddy. When my dad knew about that, the day after, umuwi na ako ng Pilipinas at doon na nalaman ni Mama lahat ng ginagawa sa akin ni Daddy. Buti hindi ka stop sa airport, sa Saipan. Hindi ka naman hinabol. So nakauwi ka dito sa Pilipinas. Kasama po si Daddy. Kasama si Daddy. Yes. And then, Pagka-uwi ng Pilipinas, kinol niya yung mom ko na kunin mo na yung anak mo, pag-aralin natin dito sa Pilipinas, kahit anong gusto niyang school or ano, susuportahan ko pa rin siya. And monthly allowances, suportado ko pa rin. Pero nung pagpasok ng mom ko, nakita niya kung gaano ako kalantay, walang buhay. And nung nalaman ng mom ko, finailan niya agad ng case yung dad ko. at nandito na ang kapatid mo noon. So syempre may ideya na rin ang mami mo kung anong ginagawa ng daddy mo sa kapatid mo. Yes. So, nung pagpunta nung inihatid ka ng daddy mo dito sa Pilipinas, saan siya tumuloy? Sa bahay ng mami mo? No po, hotel. Hiwalay na sila noon. He was staying in a hotel, and then ipinasundo ka ng daddy mo sa mami mo. Yes. Nung nalaman niya lahat ng ginagawa ng daddy mo, she filed a case. Alam ng mom ko kung gaano ka-strict, ka-military discipline si Daddy, but she never knew na gaganunin din ako ni Daddy kasi, baby pa lang ako yung pinaka-favorite ni Daddy, na ako yung spoiled than my brother. Kaya akala ng mom ko, pag punta ko ng US, okay ang future ko. So what happened? Dinimanda, nalaman ng daddy mo, hindi niya nalaman. Hindi ko nalaman. Nakaalis siya ng Pilipinas. Nakaalis na ng Pilipinas. When your mom filed a case, siguro ito may kinalaman sa violence against women and children. Oo. So hanggang ngayon ay may kaso ang dad mo dito sa Pilipinas. Yes, may warrant of arrest na. May warrant of arrest. When was the last time you saw your dad? 2019, before pandemic. Dito sa Pilipinas? Yes. Yung case na final namin, it took a lot of years. Ang daming dilemma na nangyari. But good thing, nag-push through siya. And 2020 ata or 21 yun natapos nung na-file na ng warrant of arrest yung dad ko. And thank you, I'm thankful din sa career ko ngayon dahil mas naging easy yung pag-file ng case sa dad ko na naawa sa akin ng mga tao. And pag uwi daw ng dad ko, pag bumalik ulit ang dad ko dito sa Pilipinas, may warrant of arrest na siya. Huli na agad. You will forgive him if he asks for forgiveness. Yes. And now maybe he's 70 plus, 80 plus years old. There will be judgment kung hindi man siya ma-judge dito sa mundo. And I believe in God. There will always be judgment. There's a voice of the daughter who has been hurt so much, but nandiyan pa rin ang puso ng isang anak. At maraming salamat din for sharing your story with us. Maraming salamat. Thank you, Shelly. Thank you. Appreciate this. Thank you for being here. Thank you for sharing your story with us. Maraming salamat. And God bless you. Thank you. Sana matupad lahat-lahat ng iyong mga pangarap. Thank you. Thank you. So much. And continue to be strong. Ang kwento mo ay nagbibigay ng inspirasyon. Kung kinaya ni Angeli, kakayanin namin. Alam mo yun, ikaw na din mismo ang nagsabi, kung kaya nila, kaya ko rin. Yes. Stay good and I wish you the best. Thank you so much, Tito Boy. Maraming And salamat. thank you so much for the cast and everything. Flowers for you. Thank you very much. Salamat. Angeli Kang. Thank you very much. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at isipan. Stay kind, make your nanay and tatay proud, and say thank you. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now, and God bless. Chris Jasler, salamat. Jail Jeans, thank you very much. Angeli Kang.